Magandang araw Sir Bordes, gayon din sa inyong mga taga-subaybay ng inyong channel. Ako nga po pala si Patrick, hindi ko tunay na pangalan. 36 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Matnog, Sorsogon, kasama ang aking may bahay na si Amelita at ang 3 naming mga anak. Ang Bicol ang orihinal kong pinagmulan. Dito ako lumaki pero sa ibang bayan isinilang. Since birth po hindi pa ako nakapunta sa malalayong lugar tulad ng Maynila. Kaya masasabi ko na probinsyano talaga akong tunay. Tanging sa lupang sinilangan. Kulang na ituntong ang aking mga paa simula noon pagkabata, magbinata hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko po ito kasama ang 2 kong matalik na kaibigan na itago na lang natin sa palayaw na Freddy at Willie. Noong mga binatyo pa lamang kami, magkakasama kami lumaki ni na Freddy at Willie. Saksi ang langit at lupa sa aming pagsasama. Sa edad na 7, marami na kami ginagawang kapilyuhan sa aming lugar. Pasaway sa mga magulang. Madalas maglaro sa putikan at umuuwing madungis na tila naligo sa imburnal. Tuwing dumidilim ang kalangitan ay masaya kaming naghihintay sa pagbuhos ng ulan. Ang sarap kasi sa pakiramdam maglaro sa tubig ulan habang naghahabulan. Ganito, kasaya ang aming childhood. Noong mga bata kami, hindi pa uso ang mobile phone o anumang uri ng mga gadget. May tansan ka lang at paltok, masarap na itong libangan. Maglaro ng tumbang preso, tinik kalabaw, patintero at tagu-taguan, kumpleto na ang araw namin. Ang ganitong mga laro ang masarap na babalik-balikan. Habang lumalaki kami ni na Freddy at Willie, ay nagbabago din ang aming nakahiligan. Ang larong pambata sandyang nakalimutan at ibang laro ang nais tikman. Nagsimula ng tumikim ng sigarilyo at nadadawit sa rambulan. Ilang beses kami napasama sa gulo at nakipagsuntukan. Ilang beses na din na guidance dahil sa pagiging basagulero at lakwatsero. Bagaman, naging pasaway sa mga guro, nagawa pa rin makatuntong sa entablado para kunin ang aming mga diploma sa pagtatapos ng klase sa sekundarya. Sir Bordes, nagbago ang lahat nung sumapit ang aming bakasyon. Wala naman kami plano mag-aral sa kolehiyo dahil gipit kami sa pera. Walang kakayahan ang mga magulang namin para sa matrikula. In short, nagmula kami sa mahirap na angkan. Kaya napagkasunduan naming 3 na magtarabho na lang sa bayan bago sumapit ang magpasukan, pero habang bakasyon kailangan muna naming sulitin ang summer vacation. Sa tuwing sasapit kasi ang buwan ng Abril at Mayo, maraming aktibidad ang nangyayari sa aming baryo at maging sa mga karatig lugar. Madalas nagkakaroon ng mga liga at sayawan pang barangay. Tulad sa amin kapag may nagaganap na sayawan o barailehan kung tawagin sa Bicol, maraming dumarayo na kabataan. Karamihan sa kanila isa lang ang tanging hinahangad, ang makahanap ng maliligawan. Sa bawat pag-indak may nabubuong relasyon. At sa bawat paggalaw ng mga paa may mangyayaring gulo. Minsan ang sanhi ng away, selos at agawan ng kapareha. 2 linggo sa buwan Abril, taong 2002, araw ng Sabado, nang magkaroon ng sayawan sa aming lugar. Ang sayawang ito ay para lamang sa matatanda na kadalasan ang tinutog ay tanggo. 6 hanggang 10 ang para sa matatanda. At sa pagsapit ng 11 at madaling araw ay para naman sa kabataan. Sir Bordes, sa labas ng pinagdarausan ng sayaw na nababakuran ng dahon nipa, ay marami na akong nakikitang mga kababataan na nakikinood. Karamahin sa kanila ay kababaihan na edad 14 pataas. Hindi maiwasan magkaroon ng ligaw tingin. Naghahanap ng babaeng makukursunadahan. Sa kinatatayo na namin ni na Freddy at Willie sa madilim na sulok, nasipat namin ang isang pulutong ng kababihan na puno ang kolorete sa mukha. Ang ilan akala mo'y naligo sa pulbos na tila parang nabuhay na bangkay. Patrick, parang kursanada ka ng babaeng yon. Kanina pa tingin ng tingin sa'yo. Mukhang nagpapapansin. Pabulong na wika ni Freddy. Oo nga Patrick, lapitan kaya natin sila. Magpakilala tayo sa kanila. Saad naman ni Willie na tinapunan ng kindat ng grupo.
ng 5 kababaihan. Sino ba ang tinutukoy mong babae, Freddy? Yung kulot ba ang buhok? Tanong ko dito. Siya nga, Patrick. Tara, lapitan natin sila. Maiksing sagot naman ni Freddy. Kayo na lang dalawa ang lumapit sa kanila. Hindi ko kasi siya type. Alam niyo naman kung sino talaga ang gusto kong babae. Tanging si Melanie lang ang nilalaman ng puso ko. Sambit ko sa dalawa, si Melanie ay ultimate crush ko simula nung high school pa lang ako. Ang problema, mahigpit ang mga magulang nito. At study first talaga ang dalaga. Mataas ang ambisyon sa buhay. Kaya hindi kami bagay. Ngunit si Melanie lamang ang laman ng aking isipan. Nananaginip ka na naman ng gising. Huwag ka na ngang mangarap ng mataas. Patrick, ang gaya ni Melanie hindi na babagay sa mga tulad natin mahihirap. Sobrang ganda kaya niya. Alam mo naman kung gaano kasungit ang kanyang ina. Ani Freddy na tila para akong sinampal ng katotohan. May punto ang kanyang sinabi na langit at lupa ang pagitan namin ni Melanie. Pinilit ko na lang ngumiti. Alam kong masakit ang katotohanan. Sinabi ko ulit sa dalawa na hindi ako sasama sa kanila upang makipagkilala sa isang grupo ng kababaihan na nagmula pa sa ibang baryo. Naiwan ako nakatayo sa gilid ng koral sa bandang dulo habang kinakausap nina Freddy at Willie ang 5 dalagita. Napapailing pa nga ako at napapangiti kapag nagbibiruan ang mga ito. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit nanatiling nakapako ang tingin sa akin babaeng kulot ang buhok. Hindi ito nakikipagsabayan sa biruan. Habang mag-isa akong nakatayo at pabaling-baling ang tingin sa buong paligid, hindi ko na malayan nasa tabi ko na pala ang binibini na panay tingin sa aking mukha. Ito na ang gumawa ng unang hakbang upang magkakilala kaming dalawa. Nagpalitan kami ng pangalang, nagpakilala. Ito sa pangalang Amelita. Sir Bordes, nagkamali ako sa pagkakakilala sa dalaga. Una kasing sumagi sa isip ko na isa itong malanding babae. Base na rin sa nakakikita ko sa panlabas nitong anyo. Kahit sino namang lalaki, iisipin na malandi, haliparot ang isang babae kapag maraming kolerete sa mukha. Nakasuot ng hapit na damit na halos lumuwa na ang dibdib kahit nasabihin na natin maliit lang ito. Naging mataas ang bawat palitan namin ng salita ni Amelita. Hindi kami magkarinigan sa lakas ng tunog ng musika. Nagsisimula na kasi sumayaw ang matatanda. Nagkayayaan kami na lumayo sa nagaganap na kasiyahan. Tumungo kami sa hindi matao na lugar na medyo malayo kaunti sa venue. Doon nakapag-usap kami ng matino na hindi kailangang malakas ang tono. Amelita, bakit ang kapal ng make-up mo? Bakit ganyan ang bihis mo? Buti pinayagan ka ng magulang mo magsuot ng ganyan. Usisang tanong ko sa dalaga. Hindi ako nagpaka-plastic sa kanya. Hindi naman ako ang naglagay ng make-up sa mukha ko. Mga kaibigan ko ang naglagay nito. Pati ang suot kong damit hindi rin akin. Sa kaibigan ko to, pinagbihis lang nila ako bago kami dumayo rito. Nahihiya tuloy ako sa sarili ko. Paliwanag nito sa akin. Mukhang pinagtripan ka ng mga kaibigan mo. Alam mo, Amelita, maganda kang babae. Mas lalong lilitaw ang kagandahan mo kung magiging simple ka lang kahit sa pananamit. Lalo na ngayon nakita kita ng malapitan. Tugon ko naman dito na may kasamang simpleng pagpuri. Noong gabing yon, marami kami na pag-usapan ni Amelita na may kaugnayan sa aming mga sarili para sa simula ng aming pagkakaibigan. Hinangad lang naming dalawa ang magkwentuhan sa lilim ng puno. Ang liwanag ng buwan at mga bituin ang nagbibigay ninging upang masilayan pareho ang aming mga mukha sa malamig na gabi. Nagmula si Amelita sa 3 baryo sa lalawigan na malayo, sa bayan. Ang naganap na sayawan sa aming lugar ay pangkalahatan. May sariling service na jeep na magsisilbing transportasyon para sunduin ang mga matatantang mananayaw mula sa iba't ibang baryo na pinag-ambagan ng mga kawani sa aming lugar. Natigil ang aming pag-uusap nung dumating sina Freddy at Willie kasama ang mga kaibigan ni Amelita. Ang pakikipagkaibigan namin at pagkakaroon ng ugnayan sa 5 kababaihan
ang simula ng aming bangungot. Isang malagim, madugo at brutal na pangyayari ang naghihintay na panganib na labis naming pinagsisihan. Ngunit sa bandang huli, naging maayos naman ang lahat at nauwi sa matamis na pag-iibigan. Dahil sa pag-ibig ilang buhay ang maglalaho sa mundong ibabaw. Habang naghihintay na sumapit ang 11:00 ng gabi bago ang sayaw para sa mga kabataan, namasyal muna kami sa tabing dagat. Napansin ko na tila ibang-iba ang ugali ng mga kaibigan ni Amelita. Nagagawa kasi nilang makipagharutan kina Freddy at Willie. Naghawak kamay. Dumating sa punto na nagpalitan ng halik na animoy magkakilala na ng lubusan. Nagawa nilang maglaplapan nung tumambay kami sa pader ng dagat. Mabuti na lang matinong babae ang aking nakilala. Maingat ito sa sarili at hindi basta nakikipaglandian. Marunong si Amelita na ilugar ang sarili kung ano ang tama at mali. Sir Bordes, sobrang naiilang kami noon ni Amelita sa aming mga kasama. Nakakaasiwang tignan kumbaga. 2 lalaki at 4 na babae ang nagsasalita ng mapupusok na halik. Napilitan kami dumistansya habang naghihintay sa nalalapit na oras. Amelita, bakit ganyan ang mga kaibigan mo? Kababae nilang tao, hindi na ginagalang ang mga sarili. Wala namang mawawala sa mga kaibigan ko dahil mga lalaki naman sila. Mga kasama mo naman ang naunang lumandi. Napapatanong kong wika sa aking kasama, hindi ko sila masisisi, Patrick. Ganyan sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Kung ano ang puno siya din ng bunga. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na gumawa sila ng ganyan. Kahit saan kami lugar dumayo ng sayawan, palagi silang nikikipaglandian sa mga lalaking nakikilala nila, pero hindi naman sila masasamang babae tulad ng iniisip mo. Tugon naman ni Amelita na tila nilalantad ang tunay na pagkatao ng mga kaibigan nito. Makalipas ang ilang sandali, narinig kong nagsalita na ang announcer na oras na para sa mga kabataan na gustong sumayaw. Limitado lang ang oras hanggang 2:00 ng madaling araw. Ihahatid din ng inarkilang jeep ang mga dumayong mananayaw kasama ang ilang dance instructor ng mga matatanda. Sigawaan, tawanan at talunan ang mga kabataan nang umalingaw-ngaw ang pangmalakasan na tugtugin. Hindi maipinta ang mga ngiti sa bawat hataw at galaw ng paa. Naguunahan pumili ang mga lalaki ng mayuyuming babae kapag nagsimula na ang awitin na puno ng pagmamahal. At isa na nga kami ni Amelita na sumayaw sa malamunay na tunog habang magkalapit ang aming mga mukha. Mata sa mata at labi sa labi ang namamagitan sa aming dalawa. Kunting usog na lang lalapat na ang aming mga labi. Naging masaya ako sa mga sandaling magkasama kami ni Amelita na umiindak sa maraming tao. Minsan ko lang naramdaman na tila parang kampante ko sa tabi nito at walang pakialam sa anumang sasabihin at iisipin ng iba. Pakuwari ko saglit na huminto ang mundo habang nakatapong ang aking mga kamay sa kanyang balikat. Ang pansamantalang kaligayahan kasama ang bagong kaibigan ay biglang huminto nung bumuos ang malakas na ulan. Huminto sa alanganing sitwasyon ang tunog ng musika. Ang pagbuhos ng ulan ay simbolo ng pamamaalam. Nang mga oras na iyon, isa-isang nang sumakay sa jeep ang mga bisita na dumayo sa aming lugar. Oras na para ihatid ang mga ito sa kani-kanilang mga baryo ng opisyal na may pasimuno sa sayawang pangbarangay. Bago umalis ang service, binanggit ni Amelita sa akiin na magkakaroon din ng sayawan sa kanilang lugar sa mga susunod na araw. Maluwag daw ang lugar nila tumanggap ng mga bisita. Hindi lang basta simpleng kasiyahan ang magaganap, kundi pagsalalubong ng araw ng kanilang kapistahan. Mula sa bintana ng jeep, ibinulong sa akin ni Amelita ang kumpletong address ng kanilang bahay sa kabilang baryo. Umaasa ito na darating ako. Bago magbesperas, kung maaari wag ko na raw isama sina Freddy at Willie. Ayaw niya umano ng isturbo na labis ko naman ikinatuwa. Halantang halata sa dalaga na gusto talaga ako nito makasma kahit pa kami lubusan na magkakilala. Patrick, parang kakaiba ang ngiti mo, ah?
Ano ba ang ibinulong sa iyo ni Amelita? Sabihin mo naman sa amin ni Willie, usisang tanong ni Freddy. Bakit interesado kang malaman? Huwag mo nang alamin. Sa amin na lang yon ni Amelita. Maiksing tugon ko naman dito. Masama bang malaman? Ikaw Patrick, kanina lang ayaw mo siyang pansinin. Ni ayaw mo ngang lapitan. Pero ngayon may pasikre-sikreto ka pang nalalaman. Mukhang tinamaan ka na sa babaeng yon. Kaya simula ngayon kalimutan mo na si Melanie. Hindi kayo bagay. Ang bagay sa iyo si Amelita. Anang muli ni Freddy. Pilit inaalam ang ibinulong ng dalaga. Nagmatigas naman ako na huwag sabihin. Kaya huminto na ito sa pangungulit. Sir Bordes, nung makauwi ako sa bahay hindi na mawala sa utak ko ang dalaga. Palagi ito sumasagi sa aking isipan. Maging sa aking pagtulog mukha pa niya ang aking nakikita. Nagtapos ang gabi sa isang masayang panaginip na kapiling ko si Amelita. Pinagsasaluhan namin ang aming maiinit na katawan. Kinabukasan, pinag-isipan kung mabuti kung tutungo ba ako mag-isa sa lugar ng dalaga. Interesado na kasi ako na makilala ito ng lubusan. Balak ko ilihim ang aking pagpunta sa kabilang baryo kina Freddy at Willie. Magiging sagabal lang kasi ang mga ito sa gagawin kong panliligaw. Sa mga sumunod na araw, maaga pa lang bumangon na ako sa kama. Inayos ang sarili at nagbihis ng magarang damit. Dahil likas na sa akin ang pagiging palikero, hindi na ako nagpaalam sa aking mga magulang na tutungo sa kabilang baryo upang makipiesta. Natural na lang sa aking ama't ina ang madalas na wala ako sa aming tahanan. Saan ka pupunta? Pormadong-pormado, Mag-aakyat ligaw ka ba? Sabi na nga ba may inililihim ka sa amin? Dinig kong wika ni Freddy na bigla na lang sumulpot sa aking likuran kasama si Willie. Bihis na bihis din sila ng damit na tila may pupuntahan na okasyon. Akala mo maiisahan mo kami, Patrick. Alam ko naman kung saan ang punta mo. Gusto mo talaga mag-solo, Kung inimbitahan ka ni Amelita, pues inimbitahan din kami ng mga kaibigan niya. Ani Willie, pareho silang umakbay sa akin habang nakangisi ang mga labi. Alam niyo naman pala kung ano ang ibinulong sa akin ni Amelita. Bakit pa kayo nagtatanong? Mga pasaway, kunwari walang alam. Saad ko naman sa dalawa. Ikaw naman Patrick, hindi ka na mabiro. Bago pa man bumuhos ang ulan nung nakaraang gabi, sinabi na sa amin ng mga kaibigan ni Amelita na malapit na ang piyesta sa kanilang lugar. May magaganap na sayawan para sa mga kabataan. Inimbitahan din nila kami. Kaya huwag kang suwapang na ikaw lang ang imbitado. Giit na pagpapaliwanag ni Freddy. Sir Bordes, hindi ko talaga inaasahan na inimbitahan din pala ang aking mga kaibigan. Naniwala talaga ako na wala silang alam tungkol sa magaganap na sayawan sa kabilang baryo. Yun pala pinagloloko lang nila ako. Gayunpaman, naisip ko na mas mainam na magkakasama kami ni na Freddy at Willie. Minsan kasi hindi maiwasan magkaroon ng gulo sa mga ganitong mahahalagang okasyon. Kadalasan na pinagmumulan ng away, mga taong lango sa alak, kulitan, kantiyawan, biruan at tuksuhan ang aming ginagawa habang naglalakad sa malubak na kalsada patungong labasan. Nagabang na lang kami ng jeep na napapadaan sa abalang kalasada malapit sa palengke. Hindi na kami tumungo pa sa paradahan dahil ayaw namin maghintay ng matagal. Sa katunayan likas na sa aming magkakaibigan ang sumabit sa likod ng jeep o di kaya sumampa sa ibabaw. Mas nasisiyahan kami sa ganitong biyahe na literal na may kasamang thrill. Pamilyar naman sa amin ang kabilang baryo. Kaso medyo malawak ito kumpara sa aming lugar. Maraming barangay at sitio ang nakatago dito na hindi pa saklaw ng kabihasnan. Malayo din ito sa pinakasentro ng bayan. Habang nakasabit kami lulan ng jeep, tanaw ko ang magandang tanawin. Malapad at malago ang kakahuyan sa kaliwat kanan ng tahimik na kalsada. Makalipas ang kalahating oras mula sa hindi kalayuan, natatanaw na namin ang malaking arko ng kanilang baryo. Sumigaw kami nang ihinto ang jeep sa tabi ng masipat ang malaking karatula sa gilid ng daan. Kami lang ni na Freddy at Willie ang bumaba.
na mga pasahero. Wala kami nakasabayang iba dahil iba ang ruta ng ibang sakay. Sa aming pinagbabaan ay may ilang malalapit na eskinita. Nagtanong-tanong kami sa ilang kabahayaan na nakatirik sa tabi ng kalsada kung saan matatagpuan ang tamang daan patungo sa lugar ni na Amelita. Hindi naman kami nahirapan na hanapin ito. Ayon sa aming napagtanungan, malapit lang ito sa tabing dagat. Ngunit binalaan kami na magdoble ingat. Aniya marami di umano manlalason at manggagaway sa lugar na iyon. Umiwas sa pagbati sa mga hindi kilalang tao. Ang simple daw na pagkaaway o bati ay maaaring magdulot ng malaking kapamahamakan na maaaring humatong sa masakit na kamatayan dahil malapit ito sa baybaying dagat. Marami ang mga dayong pamilya ang naninirahan na nagmula sa Masbate at Samar. Literal sa mga taga-Samar ang pagiging manlalason. Madali lang sa kanila ang makapangbiktima. Ang pamamaraan ng kanilang paglason, ang pagsisik ng isang nakamamatay na uri ng solidong kemikal sa kanilang mga kuko na palihim na inilalagay o itinataktak sa mga inumin at pagkain. Taos-puso ang pasasalamat namin ni na Freddy at Willie sa pamilya na aming napagtanungan. Iniisip din nila ang aming kapakanan na mailayo sa anumang panganib. Alam nila ang aming pagparito sa kanilang lugar sapagkat araw nga noon ng Besperas. Masyadong tahimik ang lugar na tila parang isang pangkaraniwang lang na araw. Mabilis namin tinahak ang isang eskinita. Nasasapinan ito ng basang damo at malalagong halaman. Nagpatuloy lang kami sa paghakbang hanggang sa marating ang kalagitnaan ng naturang lugar. Sa bandang gitna, lihitim mo lang ang kabahayan na halos gawa sa mga kawayan. Nang marating namin ang dulo, bumungad ang magkakatabing mga kubo. Magkakadikit na tila parang squatter area. Lahat may silong at malapit lang sa bakawan. Bagamat malawak ang lugar at kaaya-aya namang pagmasdan, umaawit ang maliliit na alon sa bawat pagdaloy ng hangin. Agaw pansin din ang isang malaking bahay kubo na walang dingding. Tanging 4 na poste ang nagsisilbing pundasyon na may ilang parihabang mesa na kung saan nagkukumpula ng mga tao. Abala sila sa paghihingat ng mga nylon shell at malalaking alimasag. Sa dulo nito may malaking pugon. Doon niluluto ang mga sariwang produkto. Isa ito sa pangunahing pinagkakaitaan ng mga pamilyang naninirahan malapit sa dagat, Sir Bordes. Habang nakatanaw kami sa pulutong ng mga tao na abala sa kanilang mga gingawa, panandalian silang napatitig sa amin. Walang emosyon ang kanilang mga mukha at hindi magawang ngumiti. Pangkaraniwang na lang sa amin ang ganong sitwasyon lalo't mga dayo lang kami sa kanilang lugar. Nailipat ko ang aking paningin nang may tumawag sa aking pangalan na walang iba kundi si Amelita. May dala itong mga supot na halatang kagagaling lang sa pamamalengke. Nakasuot ng pambahay at wala pang ligo. Ngunit ang kanyang kasimplehan ang mas lalong nagpabilis sa tibok ng aking puso. Mas lalong lumitaw ang kanyang ganda kapag walang kolerete ang kanyang mukha. Simple din ang suot niyang damit na bumagay sa dilaw na pajama. "Bibi Amelita!" Saad ko sa dalaga na tila bigla na lang umurong ang aking dila. Humanga talaga ako sa angkin niyang ganda. Pati sina Freddy at Willie ay nahuhumaling dito. Ibang-iba ito tignan sa araw kumpara sa gabi. Lumapit ito sa akin at pabulong na nagwika kung bakit isinama ko ang 2 kong kaibigan. Sinabi ko naman sa kanya na inimbitahan sila ng kanyang mga kaibigan. Nagtataka lang ito kung bakit hindi niya ito nalaman. Wala umano binanggit ang kanyang mga kaibigan. Nung gabing dumayo sila sa aming lugar, gayunman humingi ako ng paumanhin sa dalaga. Hindi ko talaga alam ang tunay na dahilan kung bakit ako lang ang gusto nitong imbitahan sa kanilang bahay. Hindi naman marumi ang isip ko, Sir Bordes. Marahil may iba itong dahilan na nahihiya lang sabihin. Agad ko naman pinasadahan ng tingin ang bitbit niyang supot. Naglalaman ito ng sariwang karne na may kasamang mga lamas kabilang na ang berdeng dahon. "Freddy, Willie, di ba mga kaibigan ko naman ang nag-imbita sa inyo?
Gusto niyo bang ihatid ko kayo sa kanilang mga bahay para sila na ang mag-asikaso sa inyong dalawa? Si Patrick lang naman kasi ang inimbitahan ko, saad ni Amelita. Nalabis ikinataba ng aking puso. Palihim akong napangiti na tila itinataboy nito ang dalawa. Grabe ka naman, Amelita. Parang si Patrick lang ang gusto mo makita. Tingin ko tuloy hindi kami welcome ni Willie sa bahay niyo. Pakinin mo muna kami bago ihatid sa bahay ng mga kaibigan mo. Pwede naman mamayang hapon tayo pumunta sa kanila. Ani Freddy na tila hindi nahihiya. Tama si Freddy. Pakainin mo muna kami. Kanina pa kasi kumakalam ang sikmura ko. Sambit naman ni Willie. Hinihimas nito ang humihilab na tiyan. Mahiya naman kayo. Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Pasensya ka na, Amelita. Palabiro lang talaga ang mga kaibigan ko. Paghingi ko ng paumanhin sa dalaga sa naging asal ni na Freddy at Willie. Sa senaryong yon, dalawa lang ang nakikitaan ko ng posibleng dahilan. Ang una, kaunti lang ang handa ng kanilang pamilya. Pangalawa, ayaw lang talaga nito sa aking mga kaibigan. Simula kasi nung magkakilala kami, ako lang talaga ang pinapansin nito. Maaari din na iba ang iisipin ng kanyang mga magulang, lalo't puro kami mga lalaki. Ganito na lang ang gawin natin. Doon muna kayo sa bahay ng mga kaibigan ni Amelita. Sila naman talaga ang nag-imbita sa inyo. Magkita-kita na lang tayo mamayang gabi sa sayawan. Isapat hanggang bukas pa naman tayo mananatili rito. Pakiusap ko sa dalawa na may mababang tono. Pumayag naman ang mga ito. Lahat kasi kami makikinabang sa hinihingi kong pabor. Depende na lang sa amin kung magiging mabuti ito o masama. Kung paano itrato ang isang babae, magkakasama kami tumungo sa kabilang purok kung saan nananahan ang mga kaibigan ni Amelita. Matapos ihatid sa isang bahay ng kaibigan, nagpaalam na kami sa mga ito at magkikita na lang mamayang gabi. Bagaman nahihiya, pinilit kong maging komportable sa dalaga habang naglalakad patungo sa kanilang bahay. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid na punong-puno ng galit. Mga titig na may kaakibat na panganib. Sa isang maliit na kubo at pinagtagpi-tagping dingding kami huminto. Ang mismong tahanan ng mga magulang ni Amelita. Tama nga ang aking hinala na sobrang hirap ng kanilang pamumuhay. Sa bandang silong maraming nakaimbak na basura na tinangay ng alon sa pangpang. Gawa sa pawid ang bubong at maraming nakasabit na ginupit na galon na pagsisidlan ng tubig ulan. Masasabi ko na masyado komplikado ang kanilang pamumuhay. Kaunti lang ang bilang ng kanilang pamilya, ngunit marami silang kamag-anakan. Pangalawa ito sa 4 na magkakapatid. Nakangiting ipinakilala ako ni Amelita sa kaniyang mga magulang bilang mabuting kaibigan. Tay, heto na po ang pinakuha mong karne kina Mang Benjo. Pinapasabi po pala ni Mang Benjo, bakit 2 kilo lang ang kinuha mo? Mamayang gabi daw po magkakatay ulit sila ng baboy. Pumunta ka na lang po sa kanilang bahay kung gusto mo raw po dagdagan ng utang. Sa katapusan pa naman po ang bayad, ani Amelita sa kanyang ama. Kaya pala ako lang inimbita nito dahil pati ang kanilang paghanda sa piyesta ay kanilang inutang. Kilala umano si Mang Benjo na matulungin sa kapwa. Palaging nakabukas ang palad sa mga kapos-palad. Nagpapautang ng karne na walang interes sa bawat pamilya. Hindi ito nanggigipit maniningil ng pautang. Naninirahan malapit sa palengke. May sariling piggery. Ginagalang at puro papuri ang natatanggap sa mga taga-baryo. Ngunit ang pamilya ni Mang Benjo ay nagmula pa sa isang liblib na baryo sa Samar. Naglayag at napadpad sa Bicol. Sa lugar na ito umunlad ang kanilang pamumuhay at naging pilantropo sa mata ng mga tao. Naudlot ang usapan tungkol sa utang nang imbitahan ako ng nanay ni Amelita na kumain ng agahan. Tipong sinangag, itlog at mainit na kape na swak sa almusal. Bumawi na lang daw ako ng sinigang na karne sa pananghalian. Gusto ko ang kanilang mga ugali. Sila ang pamilya na nagpapakatotoo at hindi mapagpanggap. Kontento kung ano ang meron at kung ano ang nakahain sa hapag. Mabuti na lang hindi pa kumakain si Amelita, kaya sinamahan niya ako kumain. Habang magkasalo kami ni Amelita,
Narinig ko mula sa kusina ang mahinang pag-uusap ng mag-asawa. Nais ng ginang na huwag nang dagdagan ang utang kay Mang Benjo. Aniya baka umano samantalahin ng matanda ang kanilang pagkakautang. Dumating sa punto na nadawit ang pangalan ni Amelita na alam nilang matagal nang nililigawan ni Bogart, ang binatang anak ni Mang Benjo. Hindi ko alintanan na magkakaroon pala ako ng karibal sa puso nito. Tinanong ko si Amelita patungkol sa binata kung anong klase itong lalaki at kung may puwang ba ito sa kanyang buhay. Abot nga ang aking ngiti nung sabihin nito na wala siyang kaunting nararamdaman kay Bogart. Ilang beses na niya itong binasted pero hindi pa rin sumusuko. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit wala siya gusto sa anak ni Mang Benjo. Kung ipaghahambing kami ni Bogart kahit na hindi ko pa ito nakikita, malamang malayo ang aming agwat. Simple lang akong lalaki na hindi pa tiyak ang kinabukasan. Habang si Bogart naman ay maganda ang estado sa buhay, dagdag pa umano ni Amelita. Si Bogart ang tipong lalaki na hindi niya maaaring mahalin. Bukod sa pagiging arogante at hambog, masakit din ito magsalita. Masyadong misteryoso ang pagkatao at bihira lang makita sa umaga. Tuwing dapit hapon, lang ito madalas gumala. Kadalasan palaging tumatambay sa dilim. Palaging nadadawit sa gulo tuwing may ganap sa kanilang baryo. Minsan nang makapatay ng tao dahil sa isang maliit na pagtatalo. Konsentidor din umano ang mga magulang nito. Kahit na nakagawa ng mali ang mga anak, binubuntong sa iba ang sisi. Nang mga oras na iyon, doon ko napatunayan na hindi talaga malanding babae si Amelita. Hindi tumitingin sa antas ng buhay. Ang tanging inaasam na pag-ibig kung sino ang nilalaman ng kanyang puso. Literal na hindi materialistic na babae kahit na medyo palikera. Ang labis na paghanga ko noon sa long-time crush ko na si Melanie ay biglang naglaho na hindi ko namamalayan. Nagbago ang bawat pintig ng aking puso. Tila umiibig na ako ng sukdulan sa isang babaeng hindi ko masyado kakilala. Isang bagong pagsibol na pagsinta sa dalagang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang halong pagnanasa. Ang pikaramdam ko noon tila parang huminto ang kamay ng orasan sa pag-ikot. Tila ayaw nang kumurap ng aking mga mata sa hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin. Sabik na mahawakan ang kaniyang mga kamay at maidampi ang labi sa pisngi. Sigurado na akong umiibig na ako sa dalaga. Pagsapit ng tanghali, nakasalo ko ang buo niyang pamilya. Nakipagkwentuhan na tila parang matagal nang nakasama sa matagal na panahon. Hindi sila mahirap pakisamahan. Alam nila kung paano makitungo sa kapwa. Nanatili lang kami ni Amelita loob ng kanilang bahay habang naghihintay lumubog ang araw. Noong kumagat ang dilim ay nakahanda na kami lumabas patungo sa lugar na aming napagkasunduan. Mas lalong nangibabaw ang ganda ni Amelita sa formal na damit na bumagay sa kanyang mukha na walang anumang nilagay na kulay. Pagkarating namin sa pinakasentro ng kanilang lugar, marami ng mga kabataan ang naghihintay rumampa at umindak sa loob ng malaking bakod. Nakahanda na ang mga sound system at nakasabit na rin ang makukukay na bumbilya. Sa bungad pa lang nakita ko na sina Freddy at Willie na masayang nakikipagkulitan sa mga kaibigan ni Amelita. Gaya nung una, nakasuot sila ng mga hapit na damit. Tinalo pa ang mga bayarang babae na tumatambay sa mga kanto. Gayunpaman, hindi ko na masisisi ang mga kababaihan kung iyon ang kinagisnan nilang pag-uugali at pananamit. Marahil ganon, ang mga ito pinalaki ng kanilang mga magulang. Binati namin sila nung makalapit kami. Pinasadahan pa na nga ng tingin ng mga kaibigan ko ang katabi kong dalaga. Di hamak kasi na mas mayumi ito sa mga kasama nila na tila parang nakawala sa mga beer house. Ngunit isang bagay ang nagpapabagabag sa aking isipan. Bigla na lang kasi nagbago ang templa ng ikinikilos ni Amelita. Parang may kung anong bagay ang nagpapagulo sa kanya. Hindi mapakali at panaylinga sa buong paligid. Parang may kinatatakutan na ayaw makita ng kanyang mga mata. Amelita, bakit tang tahimik mo? May problema ba?
Ano ba ang iniisip mo, hindi ka kasi mapakali? Usisang tanong ko dito. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapalagay sa mga oras na ito. Bigla na lang ako kinabahan na parang may hindi magandang mangyayari. Patrick, imbes na sumayaw tayo mamaya, bakit hindi na lang tayo mamasyal sa tabing isla? Natatakot kasi ako na biglang dumating si Bogart at gumawa ng malaking gulo. Natutulirong saad nito sa akin. Bakit ka naman matatakot sa kanya? Wala siyang karapatan kung ano man ang dapat mong gawin at kung sino ang kasama mo. Wala naman kayong relasyon. Tsaka hindi ako natatakot sa kanya. Sino ba siya para katakutan ko? Mahabang lintaya ako kay Amelita at pinanindigan ang pagiging isang maginoong lalaki. Hindi mo pakilala ng lubusan si Bogart, Patrick. Iba ang ugali niya sa lahat ng lalaking nakilala ko. Masyado siyang hambog. Mahilig pumasok sa gulo. Kapag binangga mo si Bogart, buong pamilya niya makakalaban. Mo, kung gaano kabait si Mang Benjo, ganon din ito kasama pag nagalit. Bakit kasi niyaya pa kita dito sa sayawan? Kung hindi mo lang sana kasama mga kaibigan mo, mas nais ko pa doon na lang tayo sa bahay. Nanlulumong paliwang nito sa akin. Huwag kang matakot, Amelita. Kaya ko protektahan ang aking sarili. Kasama ko naman sina Freddy at Willie oras na pumarito si Bogart at gumawa ng eksena. Higit sa lahat, marami namang tao. Tignan mo ang buong paligid, may mga nagbabantay na tanod. Siguro naman kahit gaano man katapang si Bogart, hindi naman niya kayang pumatay ng tao. Anang ko muli sa dalaga, pilit na pinapagaan ang loob nito. Sir Bordes, balak pa sana magsalita ni Amelita, ay bigla itong naudlot. Nagsimula na kasi dumagundong ang malakas na tunog sa makalaking speaker, hudyat na umpisa na ng kasiyahan para sa pagsalubong sa araw kapistahan mamayang hating gabi. Nagpahayag din ang announcer na magkakaroon ng palarong Pinoy, mga larong matagal ng bahagi ng ating kultura tuwing araw ng piyesta. Matapos maisagawa ang paglalatagan ng mga laro, ay ilang kabataan ang sumali. Naging masaya ang aktibidad. Binalot ng hiyawaan, tawanan ng manunood habang ginagawa ang patimpalak na may kalakip na premyo depende sa laro. Sobrang maligalig ang mga tao. Desperas pa lamang randam ko na ang kaligayahan ng mga taga-baryo. Mas lalo akong naaliw sa panunood nung lumahok sa isang paper dance sa sina Freddy at Willie Capares, ang dalawang dalaga. Naibsa na rin ang takot sa mukha ni Amelita. Nakangiting nakamasid habang magkadikit ang aming mga balikat. Nagtapos ang mga laro na punong-puno ng sigla sa mga taong nasungkit ang panalo. Naging mas exciting ang ganapan nung umpisahan na ng operator ang nakakabinging tugtog. Nagunahan ang mga kabataan sa gitna at walang tigil sa pagindak. Iba't ibang galaw ang makikita. May gumigiling, may tumatalon, at may parang temang kung sumayaw, wala silang pakialam sa madla. Nanatili kami ni Amelita nakatayo malapit sa entrada na sinasaklawan ng kahel na liwanag. Magiliw pinagmamasdan ang mga kaibigan na sumasayaw. Dumating sa punto na lumapit ang mga ito sa amin at hinila kami sa gitna. Wala kami nagawa kundi ang umindak ng umindak. Ibinagay ang galaw ng katawan sa daloy ng musika. Makalipas ang ilang sandali matapos i-play ang ilang musika ay biglang napahinto si Amelita sa paggalaw. Lumapit ito sa ekin at may ibinulong. Anito, nasipat niya si Bogart mag-isang nakatayo sa lilim ng puno ng gita na may ilang di pa lang ang layo sa bakod. Matalim ang mga matang nakatitig sa amin at puno ng galit ang mukha dahil interesado. Ako makita ang itsura nito kung anong klase itong lalaki ay pinasadahan ko ito ng tingin. Nagitla ako nung masipat ko si Bogart. Matangkad itong lalaki na medyo malaki ang tiyan. Maitim ang balat, bilog ang mga mata at may hiwa sa ibabang labi. Kulot ang mahabang buhok na tila parang isang sanggano. Para siyang matanda tignan kung ihamhambing sa kanyang edad. Ang
Nakakapagtaka lang noon, Sir Bordes, kung bakit wala itong mga kaibigan. At kung meron man ay mga katulong ni Mang Benjo sa piggery. Mas lalo akong nagulat nung sabihin Amelita na magaling sa pagkakatay ng baboy ang binata. Patrick, umalis na tayo. Mamaya darating na ang mga kaibigan ni Bogart galing sa katayan. Natatakot talaga ako sa kanya. Palibhasa sanay humawak ng patalim kaya ubod ng tapang. Hayaan na natin ang mga kaibigan mo. Ako lang naman ang sadya niya. Palagi siyang umaaligid malapit sa akin kapag may ganitong okasyon. Ani Amelita na hindi mapalagay ng mga oras na iyon. Mabuti pa nga, sa itsura pa lang niya parang hindi nagagawa ng tama. Mainam na umiwas na lang sa taong tulad niya. Saglit lang at magpapaalam lang ako kina Freddy at Willie. Tugon ko naman dito. Iwan ko ba kung bakit pati ako nakaramdam ng takot sa masungid na manliligaw ni Amelita na ilang beses na binasted nito. Kung ako siya, mahihiya na ako at hindi na mangungulit sa dalaga. Sadyang makapal lang takaga ang mukha nito. Pumayag naman ang aking mga kaibigan. Isa pat 24 oras naman ang sayawan. Matapos ko magpaalam kina Freddy at Willie, ay pahapyaw ko nilingon ang malaking puno at wala na doon si Bogart. Naisip ko na baka umalis na ito. Kahit na magkaibigan lang kami ni Amelita, ay magkahawak kamay kaming lumabas ng venue. Hindi naman ito naiilang sapagkat siya na rin ang unang nagbigay ng motibo na may gusto siya sa akin. Noong una pa lang na mag-cruise ang aming landas ay iniibig na niya ako. Ika na nga love at first sight kung tawagin ng iba. Hindi ko alam kung ano ba ang nagustuhan nito sa akin. Hindi naman ako gwapo at hindi naman pangit. Marahil may mga katangian ako na bumihag sa kanyang pagkababae, nilisan namin ang kasiyahan. Nagmamadaling naglakad palabas sa lugar na iyon, habang nag-uunahan sa paghakbang ang mga paa na natili magkahawak ang aming mga kamay. Tila napapansin ko ang panlalamig ng kaniyang mga palad, namamawis na halatang kinakabahan. Nagtapuloy lang kami sa paghakbang at hindi nagawang lumingon sa pinanggaliangan. Ang nais ni Amelita makauwi kami agad sa kanilang tahanan. Ilang metro kasi ang layo ng dagat sa pinagdarausan ng sayawan. Noong nasa bandang kalagitnaan na kami ng tahimik na eskinita palabas sa isang madilim na kalsada, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tila parang may mga paang nakasubaybay sa amin. Ang malamig na simoy ng hangin ay biglang umalinsangan. Hanggang sa nangyari na nga ang ikinatatakot ni Amelita. Isang garalgal na tinig ang nagsalimbaya sa aming pandinig. Nagbibigay ng kilabot ang malamig nitong tinig. Kaya mas lalong namin hinigpitan ang pagkakahawak ng mga kamay na parang nabuhol na sinulid. Amelita. Sino yang kasama mo? Bakit hinahawakan niya ang kamay mo? Huwag mong sabihin siya ang nobyo mo. Mahigit 1 taon na ako nang liligaw sa iyo. Pero paulit-ulit mo lang ako binabasted. Anong meron sa lalaking? Yan na wala ako. Tandaan mo ito, Amelita. Akin. Kalang! Walang ibang pwede magmay-ari sa iyo. Handa ako pumatay alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo. Maautoridad na wika ni Bogart. Bakit mo ba pinagpipilitan ang sarili mo, Bogart? Ilang beses ko na sinabi sa iyo na hindi kita gusto. Ni katiting. Wala akong nararamdaman sa'yo. Hindi kita mahal. Malinaw naman siguro kung ilang beses na kita binasted. Mahirap ba intindihin na hindi kita gusto? Kailan mo ba ako lulubayan? Kabadong sagot ni Amelita. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin maaaring angkinin ng iba. Gagawin ko ang anumang gugustuhin ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob ng tatay mo sa aking ama. Sana naman ang pagkakautang ng pamilya niyo sa amin ay suklian mo na lang ng iyong pagmamahal. Aalisin ko sa landas mo ang lalaking yan. Akin ka lang. Akin lang ang puso mo. Akin lang ang katawan mo. Tugon muli ni Bogart. Nanlilisik ang mga mata nito sa tindi ng galit. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Hindi ka naman siguro bingi para hindi mo marinig ang paulit-ulit na sinasabi ni Amelita na hindi kanya gusto.
Ang kapal naman ng mukha mo ipagsiksikan ang sarili mo sa babaeng hindi ka naman mahal. Ilang ulit ka nang binasted pero lapit ka pa rin ng lapit. Parang hindi ka lalaki sa pinaggagawa mo. Makaramdam ka naman ng kaunting hiya sa sarili mo. Pagbabara ko sa mga sinabi ni Bogart, pinilit ko maging matapang sa harap ng babaeng sinisinta ko. Hindi nagustuhan ni Bogart ang mga binitawan kong salita. Sumabog ito sa galit na may kasamang matinding selos. Patakbo ito na lumapit sa akin at tinambahan ako ng suntok sa mukha. Sa lakas ng suntok na aking tinamo, walang habas ako humandusay sa lupa. Sa puntong iyon, paulit-ulit ako pinaulanan ng malalakas na suntok. Kaliwat kanan na dumapo sa aking pisngi ang matigas na kamao nito. Hindi ko magawang lumaban dahil naunahan ako ni Bogart. Hindi ko inaasa ng mabilis nitong atake. Hindi lang niya kamao ang nagpayanig sa aking kalamnan. Ilang beses din ako tinadyakan sa dibdib at sikmura. Tila para akong humiram ng mukha sa aso. Literal na bugbog sarado. Sinubukan pigilan ni Amelita ang nag-aamok na binata. Ngunit pati siya'y nagawang saktan nito. Walang pakundangan siyang sinampal at ibinalibag palayo. Noong mga oras na iyon, manhid na ang katawan ko sa tindi ng sakit. Halos lamog na ang bawat hibla ng aking laman sa tindi ng pinsala. Suntok dito, suntok doon, sipa dito, sipa doon. Iyan ang paulit-ulit na ginagawa sa akin ni Bogart. Handa na talaga itong paslangin ako. Ngunit may mga bagay ako na hindi lubos maintindihan. Napapaisip ako kung saan nanggagling ang lakas nito. Kasing tigas kasi ng bakal ang kanyang mga buto. Habang patuloy akong binubugbog, napansin ko rin ang biglang pagbabago ng kanyang mga mata. Naglalagablab ito at singalab ng apoy. Nagtatangis ang bibig habang nagngingit-ngita ng mga ngipin. Para may kaharap ako na isang halimaw na naganyong tao. Dahil walang magawa si Amelita sa walang hanggan na galit ni Bogart, sinubukan niyang sumigaw ng malakas ng paulit-ulit para humingi ng tulong. Hindi naging madali para sa amin ang saklolo. Mas naging ibabaw kasi ang malakas na tunog sa sayawan. Gayunman, may awa pa rin ang kalangitan. Bigla kasi may dumating na mga tao galing sa dapat namin uwian. Mga kakalakihan at kababaihan na naninirahan sa tabing dagat. Nang marinig ni Bogart ang napakaraming yabag na papalapit sa amin, saka lang nito itigil ang pangugulpi sa akin. Tumakbo ito palayo patungong sayawan. Bagamat hindi pa rin ako kampante habang nasa baryo pa ako ni na Amelita. Anumang oras pwede ako balikan ni Bogart. Alam kong malakas ang kapit ng pamilya nito at maaaring pagtakpan ang mga kasalanan na ginawa sa akin ng kaniyang mga magulang. Noong mismong gabing iyon, ipinaalam ni Amelita kina Freddy at Willie ang tungkol sa nangyari panggugulpi sa akin. Ang mga kaibigan ko ang umalalay sa akin patungo sa bahay ng mga magulang ng dalaga. Sumama din ang mga kaibigan ni Amelita. Nak, Toddy, anong nangyari kay Patrick? Sino ang may gawa nito? Nag-aalalang tanong ng ginang. Pati ang ama ni Amelita na nakikipag-inuman sa bandang sala ay napatigil sa pagtagay dahil sa nakakagimbal na nangyayari sa akin. Si Bogart po ang may gawa niyan, Nay. Muntik na siyang mapatay ng lalaking yon. Magsumbong po tayo sa mga pulis. Kailangan niyang managot sa kanyang ginawa. Naluluhang sagot ni Amelita. Si Bogart? Bakit siya pa ang binangga ni Patrick? Wala tayong laban sa pamilya niya. Tugon muli ng kaniyang nanay. Ang pananahimik ng padre de pamilya na may pagkakautang kay Mang Benjo ay hindi pinalampas ang galit nung makita ang sugat sa labi ng kaniyang anak. Tinanong ng Ginoo kung bakit may pilas ito sa labi at kung bakit namumula ang mukha nito. Inamin naman ni Amelita ang buong katotohanan. Sinabing walang awa siyang sinampal at binalibag ni Bogart sa lupa. Wala akong pakialam kung may utang na loob ako kay Mang Benjo. Hindi ko mapapalampas ang ginawa ni Bogart sa aking anak. Wala siyang karapatan saktan si Amelita. Magbabayad siya sa kanyang ginawa. Nang gagalaiting wika ng Ginoo habang nakakuyom. Ang mga palad, maging sina Freddy at Willie ay sumiklab ang galit. Hindi sila basta na lang mananahimik na hindi makakaganti sa taong nanakit sa akin.
Nang mga oras na iyon, wala akong magawa kundi mahiga sa kama habang dinadaing ang matinding sakit sa katawan. Parang nabalian ako ng mga buto ni hindi ko nga magawang ibuka ang aking bibig. Ang masayang bisperas ay naging kalbaryo para sa amin. Tila naghatid ako ng gulo sa tahanan ng pamilya ng dalaga. Dahil hindi nga ako makakilos, wala akong nagawa na pigilan ang nagbabaydang paghihiganti. Dinig kong nagwika ang padre de pamilya na bantayan ako at alagaan ni Amelita kasama ang mga kapatid nito. Kinuha ng Ginoo ang sundang gayon din ang panganay na anak na bumisita lang noon sa kanilang tahanan. May sarili na kasi itong pamilya at bumukod na ng bahay. Lahat pala ng mga nagiinuman sa sala ay magkakadugo, kaya nagkaisa ang mga ito na tumungo sa bahay ni Mang Benjo para siningilin si Bogart. Sumama din ang aking mga kaibigan, bit-bit ang tapang sa mga sarili. Malaking pamilya ang kanilang babanggain. Sa pagkakatanda ko, Sir Bordes, 7 ang bilang nila na handa ng sumugod, kabilang ang aking mga kaibigan. Naiwan ako sa isang silid katabi ang babaeng iniirog kasama ang mga kaibigan nito na nababahala sa aking kalagayan. Ang ilaw ng tahanan naman ang nagbigay ng pamgunang lunas sa mga pinsala na aking natamo. Nagpapatong-patong na kasi ang bukol sa aking mukha na halos nagkukulay matingkad na ube. Nay, natatakot ako na baka mapahamak sina Itay at Kuya. Nadamay patuloy sa gulong ito sina Tio at mga pinsan ko. Kahit marami sila, wala pa rin silang laban sa pamilya ni na Bogart. Kayo na rin Itayang nagsabi na masamang magalit si Mang Benjo. Hindi ko alam kung bakit ginagalang ang pamilya nila sa ating baryo. Kung tutuusin, hindi naman talaga sila taga rito. Sinasabi lang nila na mabait si Mang Benjo dahil nauutangan nila. Pero ang totoo, ang pangit ng ugali niya. May pagkamanyakis din ang matandang yon. Minsan na niya akong hinipuan. Ani Amelita, walang pagsidla ng inis at galit nito. Hindi ka nagkamali sa sinabi mo, Amelita. Salbahe kaya si Mang Benjo. Kaya nga saan pa magmamana ang mga anak kundi sa manyakis na ama. Lalong-lalo na yan si Bogart. Ubod ng yabang at sama. Saad ng isa sa mga kaibigan ni Amelita na sinang-ayunan naman ng iba nilang kaibigan. Doon ko rin napagtanto na may mabubuting puso din pala ang mga kaibigan nito. Hinusguhan ko agad ang mga ito ayon sa panlabas nilang anyo at pagiging lakwatsyadora. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, baka may makarinig sa inyo. Kung maaari, hinaan nyo ang mga boses ninyo. Alam nyo namang maraming tsismosa dito at baka magsumbong sila kay Mang Benjo na sinisiraan natin ang kanilang pamilya. Ipagdasal niyo na lang na walang mangyaring masama sa kanila. Hindi sana sila magpang-abot ng pamilya Sanggano. Hay, naku, Ama, sakit talaga sa ulo ang Bogart na yon. Ang tigas naman ng panga niya saktan si Patrick at ang anak ko. Pagsaway naman ng ginang na may kasamang pagsinyas ng hintuturo sa labi. Sa puntong yon, umupo sa sahig ang ginang malapit sa kinahihigaan ko. Mahinang nagwika na hindi lang basta pamilya Sanggano sina Mang Benjo. May bulong-bulungan umano na may kakaiba sa kanilang pamilya. Wala pang tiyak na pruweba ngunit may mangilan-ngilan ang naniniwala na may lahing aswang ang nasabing pamilya ayon sa mga nasagap na balita ng ilang matatanda. May mga nagsasabi din na baka siniraan lang ito ng ibang tao. Kaya walang nagpapatunay na totoo ang paratang. Kahit sakit sa ulo ang mga anak ni Mang Benjo na mula sa pamilya ng mga ngatay baboy, ay malaki naman ang naitulong ni Mang Benjo sa kanilang baryo bilang nagpapautang ng karne at pera na walang nakapatong na porsyento. Hindi na nagawang bumalik pa ng mga kaibigan ni Amelita sa nagaganap na sayawan. Nanatili na lamang ang mga ito sa silid kung saan ako nakahilata. Sumapit ang hating gabi kung saan araw na ng kapistahan sa kanilang lugar, ay ginunlantang kami sa pagbabalik ni na Freddy at Willie kasama ang isang pinsan ni Amelita. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang labis na pagkasindak. Nanginging ang mata sa takot at may bahid pa ng sariwang dugo ang mga kamay. Anong nangyari?
Bakit duguan ang mga kamay ninyo? Bulalas na tanong ni Amelita. Nagtataka kung bakit hindi nila kasama ang iba, lalo na ang kanyang ama at kapatid. Nagimbal kami sa kanilang ibinalita. Maging sina Freddy at Willie hindi lubos makapaniwala sa mga nangyari. Ayon sa kanilang salaysay, nagkaroon ng maint na tagpo sa pagitan ng dalawang panig. Desidido kasi ang ama ng dalaga na pagbayarin si Bogart sa nagawang kasalanan na ikiangalit naman ni Mang Benyo. Wala umano pakialam ang matandang mangangatay kung muntikan man makapatay ng tao ang kanyang binatilyo. Pati ang papanakit sa dalaga ay ipinagwalang bahala na tila pilit itinutuwid ang mali ni Bogart. Dahil lahat sila'y nakainom ng alak maliban na lang kina Freddy at Willie, ay nauwi sa madugong bangayan ang mainit na usapan. Napikon si Mang Benjo at kinuha ang sundang sa katayan. Matapos makuha ang mahabang patalim, ay walang pakutsadang pinagtataga sila na mabilis naman nilang naiwasan. Kaya walang nagawa ang ama ni Amelita kundi ang makipagtagaan. Dumating sa punto na nakasali na sa gulo ang mga anak ni Mang Benjo at ang mga katulong nito sa piggery. Umaalingaw-ngaw umano ang nakakangilong kalansing ng bawat metal tuwing nagbabanggaan. Ang bawat kiskisan ng mga sundang ay nagbigay ng matinding hilakbot sa aking mga kaibigan. Imbes na makisali sina Freddy at Willie sa nagaganap na madugong labanan, ay mas nasip nila humingi ng tulong malapit sa nagaganap na sayawan. Nagsumbong na may nangyayaring hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya na maaring humantong sa malagim na kamatayan. Ipinaliwanag din ng mga ito na huli na ang paghingi nila ng tulong sa maraming kalalakihan. Dumating sila sa tapat ng bahay ni Mang Benjo na 2 buhay na ang binawian ng buhay. 2 tauhan ni Mang Benjo ang nakatamo ng maraming hiwa sa katawan. Basag ang ulo habang bumubulwak ang sariwang dugo sa lupa. Higit sa lahat naliligo sa sariling dugo ang ama ni Amelita. May ilang sugat ito sa braso at tagiliran gayon din ang iba nilang kasama. Nung mga sandaling iyon, hindi na nila nadatnan ang pamilya ni Mang Benjo. Sabi umano ng kapatid ni Amelita na sugatan din ang isang braso. Tumakas daw ang mga anak ng matanda buhat ng maparuhan ang kanilang ama. Matapos makatanggap ng malalim na sugat sa sikmura at mahabang hiwa sa kaliwang leeg, tumakbo umano si Mang Benjo sa loob ng kanilang tahanan kasama ang kanyang mga anak. Ngunit nung pasukin nila ang bahay at kasulok-sulukan ng bawat silid, wala na ang mga ito na tila naglaho na parang bula. Nakabukas ang mga binata at walang naiwang bakas. Tanging mga patak ng dugo sa sahig ang naiwan. Subalit may isang hanay ng dugo patungo sa katayan malapit sa kulungan ng mga baboy ang naiiba sa lahat. Nung sundan nila ang bakas ng dugo, inabutan nila si Mang Benjo na wala ng buhay na nakahandusay sa loob ng isang hawla kung saan naroon ang isang malaking butakal na maraming itim na patik sa katawan. Nilalantakan nito ang mga lamang loob ng matanda. Nakita pa umano ni na Freddy at Willie ang nagkalat na sariwang bituka sa sahig. Sir Bordes ang nagpasindak talaga sa amin nung sabihin nila na hindi ordinaryong pamilya sina Mang Benjo. Sa loob ng kusina isang lihim ang naibunyag. Maraming tao ang nakasaksi. Isang malaking kaldero ang nakasalang sa kalan at nawindang sila kung ano ang laman nito. Saksi ang kanilang mga mata sa putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Marami pa umano ang kakaibang bagay sa loob ng bahay kabilang na ang mga nakatatakot na imahe. Ilang napakapangit na rebulto na may matutulis na ngipin at mahabang sungay. Ipinagbigay alam ito sa mga opisyal at kapulisan. Inimbestigahan at sinuri ang bawat detalye. Nakumpirma na hindi lang katayan ng baboy ang nagaganap sa loob ng property ni Mang Benjo. May natagpuan silang mga buto ng tao na matagal nang itinago sa safety tank. Ang imbakan ng dumi ng mga baboy. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ang mga anak ni Mang Benjo, lalo na si Bogart na marami nang nagawang pagkakasala. Ayon sa malalim at mabusisi na pananaliksik ng investigador na may hawak sa kaso.
Si Mang Benjo ay may patong-patong na krimen na ginawa sa Samar. Matagal na itong nagtatago sa alagad ng batas at pilit na ikinukubli ang tunay na sarili sa bagong pagkatao, lalo't nagmula ang kanilang pamilya sa angkan ng mga aswang. Hindi. Naumano na kauwi ang ama ni Amelita dahil dumiritso na ito sa pagamutan para tahiin ang natamong sugat sa katawan buhat ng tagain ni Mang Benjo sa tagiliran. Sumama din ang kapatid ang ibang pinsan at tiyo para ipagamot ang natamong minor injury sa katawan. Ang mga dugo sa kamay ni na Freddy at Willie ay nakuha nila nung tulungan nila ang ama ng dalaga sa nakuhang pinsala ng matalas na metal. Sir Bordes, kahit na naging karimari-marim at brutal ang pagsalubong sa araw piyesta, ay natuldukan naman ang kasamaan ng pamilya ni Mang Benjo na nagpapanggap na mabait at malinis sa mga taga-baryo. Marahil kami ni Amelita ang susi upang maibunyag ang matagal ng lihim na itinatago ng nasabing pamilya. Nabubugman ako ni Bogart at marami ang nasugatan sa naganap na labanan sa pagitan ng dalawang lipi. Nakamit naman ang katarungan. Natapos na rin ang pamnginginbabaw ng pamilyang Sanggano sa lugar. Ang pagkamatay ng matandang mga nagatay na si Mang Benjo ang bumuwag at nagpahina sa mismong pamilya. Kaya walang nagawa ang mga anak nito kundi ang magtago at lumipat sa malayong probinsya na walang nakakikilala sa kanilang tunay na pagkatao. Nagwakas na din ang pagiging hambog ni Bogart at tuluyang naging malaya si Amelita sa kamay ng isang mapang-abusong manililiwag na paulit-ulit ng binasted. Hindi ko man naramdaman ang tunay na galak nung piyesta na iyon. Maligaya naman ako dahil nakapiling ko ang babaeng nagpapatibok sa aking puso. Nabiguman ako sa unang pagsinta na matagal ko nang iniaalay kay Melanie. Binusog naman ito ng wagas na pagmamahal ni Amelita. Kinalaunan, tadhana na ang gumawa ng paraan upang pagbigkisin. Kami dalawa sa hirap at ginhawa. Si Amelita ang nag-iisang babae na aking minahal na walang kapantay. Hinarap sa altar at sumumpa sa may kapal na magsasama habang buhay kahit gaano man kalaki ang naghinhintay na pagsubok. Hindi nagtagal bumuo kami ng isang masayang pamilya kapiling ang aming mga anak. Ang tagumpay ko ay tagumpay din ni na Freddy at Willie. Masaya ako para sa kanila dahil natagpuan nila ang tunay na pagmamahal sa karapat-dapat na babae na paglalaan nila ng oras at panahon. Ang tungkol naman sa mga kaibigan ni Amelita ay naging maayos naman ang takbo ng kanilang mga buhay. Naging matalik namin silang kaibigan sa mahabang panahon, nagawang magbago para itama ang pagkakamali na nagawa sa buhay. Ang aming pagkakaibigan ay nagmarka sa aming kasaysayan. Minsan ang pagmamahal ay hindi dapat ipilit sa taong hindi naman tayo mahal. Ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay kusang dumarating. Ang tadhana na ang bahalang gumawa ng bagay kung paano pagtatagpuin ang dalawang pusong ligaw. Sana magbigay aral ito sa mga magigliw na tagapakinig at walang sawang sumusuporta sa channel na ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masungid na taga-subaybay, Patrick ng Bicol Region. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.